Hindi pa rin siya mapalagay kaya tinawagan niya ang kaibigan na si Zyrene. Alam niyang matutulungan siya nito. Mayaman ito at marami itong kakilala sa fashion industry. May agency ang tita niya na humahawak sa mga models at fashion designer. Mapapilipinas man o sa ibang bansa, nagre-ring lang ang phone nito. Nakailang tawag na siya kaya tinigilan na niya. Maybe mamaya na lang, busy pa siguro ito. Napabuntong hininga siya. Nagiging overthinker na naman siya. Maya't maya ay tumutunog na ang cellphone niya. Agad niya itong tinitignan kung sino ang caller. Napangiti siya nang makitang ang kaibigan ang tumatawag. "Hello, Wild Best!" Masayang bati ni Bella. "Oh, anong kailangan mo at nag-iistorbo ka?" Pagsusungit ng kaibigan sa kabilang linya. Gumaganti sa loob-loob niya. Napangiti siya. Topak din tong minsan. Magtatanong lang sana ako kung may kakilala kang Dessa na model sa New York. Hindi na siya nagbaligoy-ligoy pa. "Anong apelido?" Takang tanong ng kaibigan. "Hindi ko alam eh. Teka, mag-send ako ng picture niya. Baka kakilala ng mga kaibigan mo na models." "May something bang nangyayari at nag-iimbestiga ka? Women doing this kind of stuff if they are paranoid or suspicious towards of their boyfriend or husband?" Sabi nito. "Sasabihin ko sa inyo mamaya." Alanganin pa niyang sabi. Ayaw na niya kasing dumagdag pa sa mga problema ng mga kaibigan niya. "Now na! Para alam ko kung anong sasabihin ko, tahanapin kong babae na pinapahanap mo." Pangungulit nito. Ayun, wala na naman siyang magawa dahil may kailangan siya sa kaibigan kaya nagkwento na siya. "That girl?" Inis na gigil nitong sabi. "Wait for a minute, gotta call you later. Send mo na din ang photo niya at mag-ask ako sa ibang fashion designers na kaklose ko. Baka kilala niya yan. Bye-bye." "Okay, bye. Salamat." Sana positive ang ibabalita niya sa akin. I need to do this para just in case na makasalubong ko or makitang kasama niyang boyfriend ko. May ipanglalaban ako sa babaeng yun. Kapag tarayan niya ako, hindi naman ako ganito dati pagdating sa isang lalaki. Hindi ko ugaling makipag-away. Pero pagdating kay Rafael, parang ngayon ko palang magagawa. I really love him, that's why. Gabi na nang tumawag ang kaibigan niya. Excited siya sa ibabalita ng kaibigan, kahit alam niyang bad news yun. "Hello, Wild Best. Magkwento ka na, dali." Mabilis niyang sabi. "Hindi ito libre, Wilder Beast." Pagtataray ng kaibigan. "Kahit kailan talaga, lahat may bayad." Maktol niya. "Aba, natural. Kinapalan ko ang mukha ko sa pagtatanong kay tita kahit hindi kami close noon. Mabuti nga magandang mood ngayon." Sumbat naman ito kaagad. "Oo na, so anong kapalit?" Simangot niyang tanong. Matamis itong ngumiti. Hinirapan niya ito. Naka-video call kasi silang dalawa. "Souvenirs galing Malaysia. Di ba nabanggit mong ipapasyal ka ng jowa mo sa Malaysia?" Ngiti nito sa kanya. "Oo, panalangin mong matutuloy kami. Kasi sabi niya mas murang bilihin dong kaysa dito sa Singapore. So ano na, magkwento ka na." Nagsimula na nga itong magkwento. Mataman siyang nakikinig lang sa kaibigan niya. Napapakunot at hindi makapaniwala sa naririnig mula sa kaibigan. Naiinis at napapanganga na lang. Napatigil siya sa binanggit nitong pangalan. Kaya kaagad siya na nagtanong. "Wait, what? Pati yung best friend ni Rafael nilandi din niya? Pati ang kapatid ni Rafael nilandi din?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Kumunot din ang noo ng kaibigan niya. "You know Rafael Penahorns?" Takang tanong nito sa kanya. "Yes, of course. He's my boyfriend. Hindi ko ba nasabi sa'yo?" Nagtataka din na tanong niya. "No, di ba ayaw mong sabihin ang buong pangalan niya sa amin ni Sahela? Rafael lang naman ang alam namin na pangalan ng boyfriend mo. Never kapag nagkwento about sa background niya. Yung landian niyo lang kwento mo." Simangot nito. "And yung about sa nangyari nung Chinese New Year, buong pangalan niya at background di ka nagkwento." Dagdag pa nito. Tama ito, napakamot siya ng kilay. "Private kasi yun, kaya hindi ko na kwento sa inyo." Ngiti niyang pilit. "Boyfriend mo pala siya? Ang bongga mo, Wilder. Ang yaman ng angkan nila sa Amerika. May dalawa silang hasyenda sa Amerika. Isa sa California, di ko sure yung isa kung saan banda yun. Multi-billionaire sila." Bulalas ng kaibigan. Hindi niya yun pinansin. Inikutan lang niya ito ng mata. Wala naman siyang pakialam sa yaman nito. Si Rafael lang naman ang mahalaga sa kanya. Wala nang iba pa. "Lahat na yata ng business meron sila. Aabot tayo ng 1 taon kapag sinabi ko lahat ang ari-arian nila." Exaggerated nitong sabi. "Ewan ko sa'yo, magkwento ka pa."
Pangungulit niya. Yun nga at pinagpatuloy na nito ang pagkikwento. Marami siyang nalaman about sa babaeng yun. Impacta talagang babae na yun. Nasa kay Rafi na yun kung papaloko ulit ito sa ex nito. Ganoon ba nito ito kamahal noon? Na pati pagtataksil ng ex-girlfriend nito hindi niya nalalaman. Lahat ng kagagahan ng babae hindi nito alam. Kung hindi pa nito natuklasan at nakitang kawalang hiyaan ng malanding babae na yun, baka malamang kasal na sila sa kasinungalingan. Napabuntong hininga siya nang matapos ang tawagan nila ng kaibigan niya. Sumagi na naman sa isipan niya yung halikan ng mag-ex. Aaminin niyang sobra siyang nasaktan doon. Ganoon na lang ba ito karupok sa mga babae? Yung gentleman sa maling paraan. Pero kahit ganoon nananaig pa rin ang pagmamahal niya dito. Mamayang hating gabi pa uwi na ng Singapore si Rafi. Nakapag-usap na sila kanina na sa penthouse nito sila magkikita. Aagahan na lang niya ang pumunta doon. Naayos na naman niya at nailagay na ang mga damit niya sa hindi kalakihan na traveling bag. 8:00 siya ng umaga umalis ng apartment at nagtungo sa penthouse ng binata. Naglinis na muna siya dahil wala naman siyang gagawin doon. Excited lang siyang magtungo doon. Hindi niya muna tinawagan ang kasintahan niya. Alam niyang tulog pa ito dahil pagod ito sa biyahe kagabi. Tanghali na nang maisipan niyang tawagan ito. Pero nagre-ring lang ang cellphone nito. Nakailang tawag na din siya. Ibababa na niya sana nang biglang may nagsalita sa kabilang linya. Nagulat pa siya ng babae ang sumagot. Ang matindi pa, sinigawan siya nito. Pwede ba? Huwag kang tawag ng tawag dito. Nakaka-istorbo ka sa trabaho ng amo ko. Sigaw nito sabay pinatayan siya ng tawag. Napanganga na lang siya sa sinabi ng babae sa kabilang linya. Hindi siya nakahuma sa pagsigaw ng babae sa kanya. Ganito ba umasta ang mga empleyado nila Rafael? Mga bastos? Napailing na lang siya. Mabuti na lang talaga at hindi siya pumupunta doon sa opisina ng kasintahan. Malalim siyang bumuntong hininga. Sabi naman nito kagabi nung tumawag siya na pwede siyang pumunta sa opisina nito kahit anong oras niyang gustuhin. Actually, noon pa nito sinasabi. Ayaw niya lang. Umaayaw talaga siya. Tapos na siyang kumain ng maisipan na naman niyang tawagan ulit ito. Pero gaya kanina ring lang ng ring ang phone nito. Napasimangot siya. Mamayang 4:00 na ang alis nila papuntang Malaysia eh. Hindi ba nito naalala dahil sa kabisihan nito? Kaya hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ito sa opisina nito. Naligo muna siya para mamayang 3:00 niya pupuntahan ng kasintahan sa opisina nito. Hindi siya mapakali kung maghihintay lang siya dito. Gayong wala man lang itong response sa tawag at chat niya. Kinakabahan siya at nahihiya na pumunta sa opisina ng kasintahan. Pero wala siyang choices kundi ang puntahan niya ito. Bahala na. Taxi siya para mas mabilis na makarating sa opisina nito. Saka na lang niya tatawagan ulit ito kapag nakarating na siya sa opisina nito. Miss, we are here. Untag ng taxi driver. Bahagya pa siyang nagulat. Oh, thank you. Sabi niya nang makabayad na siya ng pamasahe. Bumaba na siya at agad kinuha ang cellphone para tawagin ulit si Rafael. Nanlumo siya nang hindi nito sinasagot ang tawag niya. Kaya lumapit na lang siya sa building para makapagtanong sa receptionist doon. Nanghihiyaman siya pero kailangan niyang gawin ito. Kakapalan niya na lang ng kaunti ang mukha niya. Sana lang hindi niya makita ang mama nito sa building na ito. Hello? Nahihiya niyang bati sa dalawang receptionist doon. Napatingin naman ng dalawa sa kanya. Bahagya pa silang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Nakita niya kung paano nagbubulungan ng mga ito. Napayuko siya at palihim na sinipat ang suot niyang damit. Wala namang mali sa suot ko ah. Simple lang kasi ang suot niya. Naka-skinny jeans at fitted t-shirt crop top na puti. Hindi naman babastusin ang suot niya at hindi naman gaano kita ang tiyan niya. Yes, miss. Good afternoon. How can I help you? Magalang nitong tanong. Good afternoon too. Is Rafael here in his office? Alanganin niyang tanong. Nagtaka naman ng receptionist. Do you have an appointment with Sir Holmes? Umiling siya, kaya naisip niyang i-introduce ang sarili niya. Baka sakaling nakalagay siya sa list ng visitors nito. I'm Bella. He said I can come here anytime and whenever I want. Is he busy? Tanong niya kahit naiilang na siya. Andito na siya kaya lulubusin na niya. There's no harm for trying. Nakita niyang napasinghapan dalawa, kaya nagtaka siya. Agad nilang tiningnan sa computer at siguro nag-search sila sa name niya. Kaya ganun na lang sila kung makareact. You are Bella Sarmiento? Tarantang tanong ng isa. Tumango lang siya sa tanong nito. OMG, we are sorry for our behavior, ma'am. Bigla silang nataranta na hindi alam ang gagawin. Napakunot noo siya at nagtataka sa inaasta ng mga ito. No, it's okay. I just want to know if Rafael is here. He go out with someone. Just a second, I gotta call his secretary. Magalang nitong sabi sa kanya. Tumango lang siya. Sinong someone kaya ang kasama nito?
Kaya ba hindi nito sinasagot ang mga tawag niya? Please ma'am, take a seat. Iginiya siya ng isang receptionist sa isang habang sopa doon. Wala namang gaanong tao sa lobby kaya nakahinga siya ng maayos. Nag-offer pa ito ng maiinom kaya sinabi niya na lang na mineral water na lang ang ibigay sa kanya. Maya-maya ay may isang magandang babae na nagmamadaling lumapit sa pwesto ng receptionist. May sinasabi ito na sila lang ang nagkakaintindihan, kaya hinayaan niya na lang sila na mag-usap. Napalingon siya nang tawagin siya ng receptionist. Hindi niya alam ang pangalan ng mga ito. Wala din naman siyang balak na magtanong. Yes? Miss Bella, do you want to wait Sir Rafael in his office? So that to make you feel more comfortable there. Suggestion ng babae. And by the way, I'm Michelle, Secretary of Sir Rafael. Nice to meet you, Miss Bella. Magalang nitong sabi na nakangiti pa. Ngumiti din siya dito. Nice to meet you too, Miss Michelle. Ngiti niya at tumayo siya para makipagkamay sa secretary ni Rafael. I'm fine here. Just don't mind me. I'm sorry if I disturb your work. Anyway, are you the one who answers my call earlier? Mahinahon niyang tanong. Nakita niya itong nagulat. Tapos agad itong umiling-iling. No, why? Takang tanong nito. I called Rafael's phone and the girl who picks up my call shouted at me and saying, "This is his secretary. Don't always call here. You're disturbing my boss work." Sabi pa niya. Namutla ito na parang kinakabahan. I'm sorry but I'm not the one who picked up the call. From you, Ma'am Bella. Are you Filipino? Mahina niyang tanong. Umiling ito agad. So hindi talaga ito yon. Do you know the person who answers my call? Napayuko ito. Parang ayaw nitong sabihin. Halata din na natetense ito. Siguro pinagbantaan ng babaeng yun kung sino mang babae yun ang sumagot sa tawag niya kanina. It's okay if you don't want to tell me. Ngiti niya dito. Malalaman ko din naman kung sinong babaeng yun. Umupo ulit siya doon. I'm sorry, Miss Bella. Don't worry, it's fine. And also, I'm fine in here. Maybe you can go back to your work now. Mahinahon niyang sabi. Miss Bella, is it okay to ask something? Alanganin nitong sabi. Tumango siya. Yeah, go on. I'm sorry for being a kipo but how are you related to Sir Rafael? Nahihiya nitong tanong sa kanya. Paano niya ba sasabihin na girlfriend siya ni Rafael nang walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata? Pero bahala na kung anong isipin nila. She needs to be confident and tell it to them that she is his girlfriend, whether they believe it or not. I'm his girlfriend. Simple niyang sagot. Sasabihin pa sana niyang anniversary nila bukas, pero hindi na lang niyan idinagdag. Ha? Mukhang naguguluhan pa ito. Napapaisip na talaga siya kung nagpupunta ba palagi dito yung babaeng yun. Magsasalita pa sanang sekretary ni Rafael nang bigla may tumawag dito. She thinks related sa trabaho yon, kaya agad na itong nagpaalam sa kanya. Tumango na lang siya. Nakahinga siya ng maluwag nang naging busy na ang lahat. Siya naman ang nakatutok lang sa cellphone. Nalungkot siya nang wala pa ring reply ang binata. Nakalimutan ba nitong alas 4 sila aalis patungong Malaysia? 10 minuto na lang alas 4 na. Kaya no choice siya kundi ang umalis na lang doon. Ayaw niyang magmukhang tanga kakahintay sa wala. Tumayo na siya at nagpaalam sa dalawang receptionist na andoon. Paglabas niya ng building, yun naman ang paglabas ng lalaki at babae na masayang naglalakad patungong building na kinaroroonan niya. Ang nakapagpatigil pa sa kanya ay ang nang-akbayan ni Rafael ang babae. Mukhang nag-enjoy sila kung saan man sila nagpunta. Nakatayo lang siya doon na parang estatwa na nakatitig sa dalawang nilalang. Para siyang binuhusan ng sobrang napakalamig na tubig sa nakikita niya. Hindi rin niya napigilan na tumulong mga luha niya. Pakiramdam niya na hit and run ang puso niya at nagkalasog-lasog ito. Napatingin bigla si Rafael sa kanya at gulat na gulat. Namutla din ito na hindi malaman ang gagawin. Napayuko siya. Nakakainis lang dahil hindi siya makagalaw sa pagkakabigla. Gusto niyang umalis na agad doon pero hindi nakikisamang mga paa niya. Nakatayo lang siya doon. Nakita niyang agad inalis ni Rafael ang kamay sa pagkakaakbay kay Dessa, na ngayon ay ngiting-ngiti na akala mo nanalo sa weteng. Ang cheap. Agad itong lumapit sa kanya. Akmang hahawakan siya nito nang agad niyang tinabig ang kamay nito. Love. Kinakabahan na hindi mawari ang reaksyon nito. You lied to me. Liar. Mahina at sobrang diin niyang sabi sa binata. No, I can explain. Huwag mo sanang bigyan ng kahulugan ng nakita mo, love. Mahinahon itong sabi. So dapat pa magbulag-bulagan ako? Ganun ba? Ganun bang gusto mong mangyari? Nagmumukhang tanga ako, kakahintay, kakatawag at kakatext. Message sa'yo.
Pero lahat ng yun binabaliwala mo. Lahat ng yun nang dahil lang sa babaeng ito. I hate you! Inis niyang sabi at nilagpasan niya ito. Lalagpasan sana niyang babae at huwag itong pansinin nang magparinig ito. What a bitch! Parinig nito sa kanya. What? You call me a bitch? Sabay baling sa babaeng makapalang muka. Ngumiti ito na nakakaloko sabay taas ng kilay nito sa kanya. Dahil sa inis niya ay hindi niya napigilan ang sarili. Sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas. Don't you dare say that to me. Because compared to the two of us, you are more bitch than me. I know a lot about you. Hindi mo magugustuhan ng mga sasabihin ko. Try me. Galit niyang sabi. Napahawak ito sa pisngi nito na parang kawawang-kawawa. Tama nga ang kaibigan ko. Magaling talaga itong umakting. Akala mo na agrabyado. What did I do to you? To hurt me like this? Painis nitong sabi. They are right, you're really good at acting. Next time, wag na wag mo akong sabihan ng bitch. Masamang tingin niya sa babaeng kunwari nag-iiyak-iyakan na. Bella, stop it! Nakakahiya sa mga tao. Saway ni Rafael sa kanya. Sobrang naiinis naman siya sa sinabi ng binata. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at pati ito'y nasampal niya din. Nakakahiya? Really, Rafi? Nahihiya ka? Pero ang ginagawa niyo ng babaeng ito, hindi ka nahiya. Sino ba sa amin dalawang girlfriend mo, ha? Sigaw niya sa binata. So okay lang sa'yo na tawagin niya ako ng ganon? Okay lang sa'yo, ha? Galit niyang tanong sa kasintahan niya. Here you go again. Mas kinakampihan mo na naman ang babaeng ito kaysa ako na girlfriend mo. Like what you did before. You're too much, Rafi. Namumula ng mukha niya sa galit. Hindi ganun yun, love. Ayoko lang na ma-issue tayo. Tingnan mo, madaming She cuts his words. I don't care about them. They can... Napatigil siya ng sumingit ang malanding babae. Nagpasama lang naman ako kay Rafi na Shut up! Nagpasama? I know the reason why you still eager to close to him. Dahil gusto mong magkabalikan ulit kayo. You are not supposed to be here. Pero pinakiusapan mo lang yung manager mo na dito ka ma-assign dahil ayaw mong umuwi sa Pilipinas. You know why? Dahil kapag umapak ka sa sarili mong bansa, makukulong ka, di ba? Mapanguyam niyang sabi. What are you talking about? Sigaw na nito. Ayun na, tumbok niya na. Galit na eh. Napataas na lang siya ng kilay. Maang-maangan, ganon. In the first place, isa ka sana sa mga modelo na mai-a-assign sa Pilipinas. Pero tumanggi ka at nakipagpalit sa iba. Ang isa pang dahilan, kaya ka dito nagpunta ay para makipagbalikan kay Rafi. You have the confidence na makukuha mo ulit ang loob ni Rafi. Kahit na hindi mo naman talaga siya minahal. At pera lang naman talagang habol mo sa lalaking ito. Sabay turo kay Rafi at inirapan ng binata. Gaya din yan sa ibang lalaki na nakasiping mo. Pera lang din ang habol mo sa mga yon. Stop talking nonsense! Wala ka pang pruweba sa mga pinagsasabi mo, bitch! Nanggagalaiti na sabi nito sa kanya. I have a lot of evidence. You have seduced his brother and his best friend nung boyfriend mo palang si Rafael. Pero hindi ka pinatulan. Dahil alam nila kung gaano ka kakate. Alam ko din kung bakit nabubura sa social media ang kagagahan na pinaggagawa mo. Dahil ipinapabura mo sa isang magaling na hacker. Ang kabayaran ay isang gabing parausan. How disgusting you are! Masama na kung masama ako. Pero galit ako. Galit na galit ako dahil sa kanilang dalawa. Hindi ito nakaimik at namutla pa sa sinabi niya. Bahala ka nang magpakatanga ulit sa ex-girlfriend mo. Nabubulag ka sa malaanghel na mukha niya. Kaya kahit alam mong pinagloloko ka niya noon, mas pinili mo pa rin paniwalaan ang kasinungalingan ng babaeng ito. Kung hindi mo pa nakitang may kaulayaw ang babae, malamang na baka kasal na kayo, na puno ng kasinungalingan at puno ng pagmamahal na ikaw lang naman na nagmamahal. Habang ang babaeng ito, nag-e-enjoy tumikim ng iba't ibang putahe. Sobrang sama ng loob niya, kaya kailangan niya nang umalis doon. May nakita siyang taxi na pababa ng sakay nito, kaya agad siyang umalis pero hinabol siya ni Rafael. I hate you! You both can go to hell! Sigaw niyang inis dito, patakbong lumapit siya sa taxi at agad na sumakay doon. Nagulat pa ng bahagya yung driver, pero nung nakita siya nitong ganoon ang itsura, hindi na ito nagreklamo pa. I'm sorry sir, but please, we can go now. Nahihiya niyang sabi. Hindi niya pinansin ang pagpupukpok ni Rafael sa bintana para lang buksan niya. Nilak niya pa yon. Hindi niya lang matanggap na sa kabila ng paghihintay niya sa opisina nito. Heto ito. Masaya at sweet na sweet ito kasama ng ex nito.
Binaliwala nito lahat ng mga tawag at mga pinadala niyang mensahe dito. Nakakasama ng loob. Sinungaling ito. Sobra siyang nasaktan. Puno na ako. Oo, mahal ko siya. Pero hindi naman ganito na ako na lang palaging nag-a-adjust at ako lahat ang umiintindi. Ayoko na. Umiiyak siya sa loob ng taxi. Wala na siyang pakialam pa. Nasabi naman na niya kung saan siya nito ihahatid.